Magandang araw sa inyong lahat mga bok at welcome back sa Dark Side and Treasure Hunting. Ito na namang muli si Nudge na manggugulo sa inyong isipan. Guguluhin ko na naman kayo mga bok sa mga code ng Yen Yang. Mga code na dito nyo lang na makikita sa channel na to. So ngayong episode natin ngayon mga bok, may dalawang site akong i-decode. Pinagsama ko tong dalawang site na to gawa ng magkakapareha lang naman ng meaning. Magkaiba lang sila ng sign na nilagay na minarka pero iisa lang ang ibig sabihin. Panoorin muna natin yung dalawang video tapos balik tayo dito sa drawing book. My sourceless water, from yin and yang, arises through sides. From land and sky emerges the divine. My yin-yang fish. Kani siya po. Datubang ni siya sa 240 southwest. Tapos kani siya 131 southeast. 131 southeast. Ayan siya. Tapos naipunuan sa ikan-ana na lubi. Sa likod may punuan sa tugas karaan mga 20 meters, bearing siya og northeast 31. kani nga tulong ka bagis niya sa dristo nga nya dire maghalo siya pare. Bearing ni siya og 31 southeast. Ang iyang giatubangan ani likod lang saging na ipunuan niya sa Madri Cacao. Nya kaning barangay ro dati diri sa una patuwi ni sa hapon diri. Nya mga gikan diri padulong diya sa tubangan. Medyo na lupa diri or siguro tunaan pa kain diri sa unas Cabaw. Daplin lang siya sa kalsada. Diri na side. Diri na nalubyog siya. Nya narana sa mga 10 or 15. Kung dari tapadulong sa north ikan aning lubiha pa north ta so padulong dito mga siguro nasa mga 30 o 25. Ini po siya dre na nalupa po ni siya dre. Lupa po ni siya. Dre banda. Dre og magulan, dre magtapok ang tubig. Dini banda, tapok tubig. Nya nga tubangan na niya mao na siya. Punuan sa tugas, karaan. Gikan dire padulong diha. Narani sa mga 10 to 15 meters. Kana lang bok. Salamat. Magandang araw bok. Ito pala yung mother code ng 7C at saka OD. Ito siya. Nasa 45 degree ito mula dun sa 225 doon. Ito pala yung marker dito. Pakita ko lang sa'yo.
Parang enter sign. Tsaka ito. Para din siyang ilong. Yan. Yung ano niya, naka north south. Naka north south to. Itong pointer na to papunta to dun sa southwest. Ito sa 45 naman ito may bato din. Ayun, bato din yun. Lumang trigram yung ginamit, wood element. Ito naman 70 degree yung mukha na yon. Tinitingnan niya to, yung marker na to, yung mother code. Ito yan, tinitingnan niya to. Ito, o baka naman yun ang tinitingnan niya. Ayun. Ayun, look, ayun yung tinitingnan nung mukha na yun. Ayun, mukha yun. Dito siya nakatingin. Yan. Wala, baka pansinin mo. Para siyang unggoy. Babaeng monkey. Bok. Kasi meron ano. Monkey. Monkey ba o aso? Monkey ano? Yun o, kitang kita o. Monkey. Ito yung marker. Babaeng monkey. Ito pala yung nagsasaad ng ano, side by side deposit. Hindi ko lang alam kung mayroong laman to. Hindi ko lang alam kung mayroong laman to. Yan. Hindi ko lang alam kung mayroong laman yan. Yan dok yung muka. Nakatingin yan dun. Tingin yan dun. So may motherboard. Ito naman book yung 45 degree ng mother code. Naka-slope yung train. Slope. Ito book yung makikita sa 45. 45 degree ito tatamaan. Naka-emboss ito. Na may butas. Naka-emboss na may butas. Ito, tsaka yun maliit.
Butas dyan, tsaka dito sa ilalim niya. Yan buka. Ito yung butas niya. Tsaka ito din, sa taas mayroon din. Iba ito, pinalsak lang to. Hindi ko alam kung may laman to. Natutuwa lang ako sa mga marker dito. Gaganda, untouched pa ito. Ayan o. Ibang bato. Tapos may bilog pa dito. Ano to? Tabok to. Holding to. Kasya tatlo. Nasisidlan siya ng tubig. Hole. Kasya tatlo. Nasisidlan ng tubig. Ito lang ba yung kakaiba sa 45 degree ng mother code. Yun yung mother code yun yung mother code. Nanginig yung may bajay na marker. Ito tatamaan niya sa bok. Kung lumang trigram, posible ba na yung ito may laman? Tanong ko lang. Ito may laman to. May bilog pa oh. Item. Saan? Ayun oh. Item tank. May lat din dito. Kasi daliri. Pinaslak. Iyang. Pa. B. Hindi tapos ako ganun. May slash tuldok. B. Parang paa ng ibon. Paa ng ibon. Okay. Ito naman bok. Ang wall na to, yan. Naka north south. Pero naka islang ng kaunti. North south din to, kagaya ng nandun. May mother code 45 225 yung mother code. South, tatamaan yung muka. West, nandun yung sapa. Yung east, ito. Dun sisikat yung araw. Lumang trigram book yung gamit. Ayan eh.
pala yung nasa baba niya. Ayun, yun yung nasa taas. Ito yung nasa baba. Letter B. So ayun mga bok, napanood nyo na yung video, no? May ideya na kayo kung ano ang mga nakalagay na marka sa mga bato. May mga alignment na rin. Meron ding sa kahoy, ano? So itong ano muna, magumpisan muna natin dito sa earthly branches mga bok. Gawa ng dalawa sa mga animals na to nandun sa site ng isang ka-TH natin. Umpisahan natin sa north. Nandito si rat. Tapos sumunod si ox. Tapos si tiger. Si rabbit. Dragon. Snake. Horse. Sheep. Monkey. Rooster. Dog. Boar. So 12 tong ano na to mga bok ha. Yan. 12 animals yan. Parang sa ano to mga bok, sa zodiac sign ba yon? So ito alas 12, ala 1, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11. Yan, alas 12. So sa compass alignment naman nito mga bok, mula sa itong sirat, mula sa 345 hanggang 15 degrees, sakop ni ano yan mga bok, sakop ni rat yan. So itong 345 mga bok, ito yung boundary ni ano, boundary ito ni boar at ni rat. So pwede ito gamitin ni boar, pwede rin si rat kasi ano to, boundary nila to. Ito din yung 15 degrees, pwede rin tong gamitin ni ox kasi boundary nila to. Sa 45 naman, pwedeng gamitin ni ox, pwede rin ni tiger. So lahat yan lahat ng ano na yan mga bok, ito 75, 105, 135, 165, 195, 225, 255, 285, 315, 345. Yun lang pala, hanggang 345 lang. So ayan, 12 yan mga bok ha. So ito yung ang gamit naman nito mga bok, sa pagkuha naman ng compass alignment nito. Gaya lang din ng naituro ko sa inyo ng mga elemental code, di ba mga bok? So parehas lang din 'yon. Kung saan man yan nakalagay ang ano na to, itong mga animals na to, dapat mananatili yan kung saan man yan sila, dapat na nandun sa compass alignment. So gaya nito, si rat kailangan na nandito sa north, tapos si horse naman ang nandito sa south. Dapat sila ang magkatapat. So halimbawa, pag nakakita kayo ng rat, magkukumpas kayo nito pa south. Itong ano na to, mula sa 165 hanggang 195 ang compass nyo dito. So si horse naman, magkukumpas kayo ng 15 degrees o kaya hanggang dito sa 345 degrees. So itong ano na to, pag ganyan, sa kanila lahat yan kung saan man tatama yung compass alignment ni horse. Kasi ito yung sakop ni rat eh. Katapat ni horse ang rat. Kaya ito yung sakop ni rat, yung ano, itong compass alignment na to. Mula 345 hanggang 15 degrees kay rat yan. Tapos kay ox naman mula 15 degrees hanggang 45 degrees. Tapos kay tiger naman mula 45 degrees hanggang 75 degrees. So paikot yan. Ganun lang din yung ano na yan mga bok. Magiging komplikado na to mga bok ang
compass orientation nito pagka nasundan na ng mga panibagong marka. So kaya ito, inorient ko lang muna kayo, ni-refresh ko lang kayo dito sa earthly branches na to para may clue kayo ng konti, o siguro kung may clue naman kayo, so refresh lang natin ano. So ito na yung mga arrangement niya mga bok. Dapat nandito tong mga animals na to sa dapat nilang kalalagyan. So pag nagkumpas kayo, katulad nitong si rabbit, dapat pag nagkumpas kayo nito, papunta kayong 285 o kaya sa 255 kasi katapat niya si rooster ni rabbit. So ang ano nito mga bok, yung nandito sa gitna si yin yang pa rin, siya yung nagbabalansi lahat. Ayan, mula sa malakas, mahina, mabilis, lumilipad, mautat. So nababalansi ito lahat ng ito mga bok. Katulad ni sheep, malumanay, ito si ox, barako to, diba? Ito naman si monkey, matalino, si tiger naman malakas. So lahat ng ano na yan mga bok, may kanya-kanyang ano yan, katangian. Pero nababalansi nila yan, bawat katangian ng isang animal na to, nababalansi yan dito. So si yin yang ang ano na to. Kaya ang magiging topic natin ngayon mga bok, ang yin yang. So sana kahit paano naliwanagan kayo mga bok ano. Parang compass, parang sa elemental code lang din to mga bok. Ang ano lang nito, itong mga earthly branches na to mga bok, hindi ito gumagamit ng mga elemental code. Maliban sa dalawa mga bok. Meron ditong dalawa sa 12 animal na to ang gumagamit ng elemental code. Sino ba yan mga bok? May alam na ba kayo kung alin dito sa dalawa ang ang gumagamit ng mga elemental code? So tandaan nyo ba ang tiger mga bok at si dragon? Si tiger at dragon nandun sa 4 quadrant. So itong tiger naman at dragon ang magkatapat dun sa divine beast pala, hindi sa 4 quadrant. Pero 4 quadrant ang sakop nila doon. Pero ito mga divine beast ito. Kaya bantayan nyo dahil ang element ni tiger ay metal. Kaya lagi nyong dalhin kay tiger yan. Kahit gamitin man yan sa earthly branches yan si tiger. So metal ang element niyan. Huwag nyong kalimutan mga bok. Ito namang si dragon, ang wood. So alam nyo naman siguro ang wood mga bok. Literal na kahoy o kaya yung mga slash, no? Slash o kaya backslash. O kaya yung mga bundok, yung naka backslash din na bundok, nakaganyan. O kaya naka slash na bundok, pag ganyan. So yun yung mga ginagamit nilang terrain. Mga nature made na ginamit nila sa compass alignment. O kaya sa terrain mismo ng site. Doon din sila kumukuha ng mga alignment sa ginagawa, lalo na pagka may ginawa silang maliit na bundok. So yun, lagi nyong tandaan tong ano na to mga bok, kasi ginagamit nila tong tiger at dragon dun sa divine beast. So ginamit nila tong pangmarka, kaya mahalagang bantayan nyo kung sino ang katapat ni dragon. So si dragon dapat may dog, o kaya pag tiger nandito si monkey. Ngayon pagka natapat ni tiger yung kahoy, so ibig sabihin divine beast ang gamit nila, no? Kasi sila yung magkatapat dun sa divine beast mga bok, metal at wood. So kung sa alignment may halimbawa may nakita kayong yung bato na pinormang ulo ng aso, so magkumpas kayo dito papuntang 135 o kaya dito sa 105 kasi sakop ni dragon yan. Ngayon pag may naka-align dito na matandang punong kahoy, ibig sabihin ang ginamit nila ang earthly branches. Pero kapag mula dito sa lumang kahoy at nagkumpas kayo, nakita nyo ang markang tiger, so pagka ganon, ibig sabihin divine beast ang gamit nila. Huwag kayong malito sa ano na to ginamit nila mga bok, ano.
Lagi nyo lang tandaan si Tiger at si Dragon nandun sa Divine Beast kasama yan. So sila yung dalawa ang may daladalang mga elemental code. So sana nabigyan ko kayo ng kaunting clue lang mga bok ano. So yun lang naman ang gamit nito mga bok sa compass orientation. So tandaan nyo lang to, kaya isulat nyo to. Ulitin ko lang, pag nagkumpas kayo dito mula kay Rat, makita nyo dito sa horse sa 165 to 195. So ganon yan, baliktaran din yan mga bok, ganon din. So lahat ng paggamit ng kumpas ganon din mga bok ano. Kung saan man to naroroon, so ito pala yung ano mga bok. Ito yung north. Andito yung east. Ito ang south. Hindi yata makita. Pusog ko lang konti. Yan. South. Ito yung west. So, ganun yung ano nyan. Dito southwest. Southeast. Southwest. Northeast. Northwest. Northeast. So yan mga bok, ito yung ano niyan, compass orientation ng 12 animals na ginagamit nila. Punta na tayo dito sa isang site na i-decode natin. So ito, napakasimple nito mga bok. Grabe, sobrang dali. Sobrang dali i-decode, pero pag hinukay mo nyo to, pahirapan to. So ngayon ito mga bok, so ang ano doon sa site, ito may puno ng nyog, tapos ito tugas, ito Madridi cacao, tapos sa tapat nun may ano to mga bok, may lumundo na part doon sa lupa. Dito rin sa ano, sa taas may lumundo ding part ng lupa. So itong ano na to mga bok, hindi ito nag-bar down gaya ng mga sinasabi ng ibang mga nagba-vlog dito sa YouTube na nag-bar down daw. So hindi yan nagba-bar down mga bok, kasi sinadya nila yang hindi nila punuin sa pagtabon nitong area na to, gawa ng sa code na yan. So napanood nyo naman na yung video doon sa inukit dito sa nyog. So halos parang ganito yung nakamarka. So pansin nyo ba kung anong meron yan mga bok? Kaya sinama ko si Yin Yang dahil sa code na to. So ganito si Yin Yang, isali ko lang uli. Yan si Yin Yang mga bok. Yan ang Yin Yang. Pansin nyo ba mga bok? May pagkahalin tulad ba? Ito naman ano kasi mga bok, abstract na Yin Yang. Ito, lalaki, babae, araw, gabi, 'di ba? Mainit, malamig. So ito 'yon mga bok. Malaki, maliit. So ganoon 'yon. Laging katumbas niya ni Yang ang yen. So ito yung marka na 'yon mga bok. Hindi nga lang siya literal na ganitong yin yang, abstract lang na pagka yin yang. So pansin nyo na may malalim na butas dito yung isa sa taas, tapos may buntot. Tapos may maliit din na butas dito sa gitna. Tapos yung isa naman, yung butas niya malalim dito sa baba, tapos may buntot din pataas. So ganito ang yin yang mga bok. Yan. Itong marka na to, may pagkakahalin tulad ano mga bok. So paano ba to i-decode mga bok? Kasi nasabi ko na may maliit, may malaki, may maliit. So alin ba dito ang maliit?
So dito pa lang sa code na to mga bok, mapansin nyo na kung alin dito ang maliit. Itong site na to katabi lang sa dinadaanan ng hapon. So ito mga bok, hindi nag-bar down yan ha. Ito, hindi porket lumundo yung area na yun nag-bar down. Hindi. Pwera na lang mga bok kung tunnel na isang mahabang ganyan. Tapos nung paglindo lumubog, ayun, nag-bar down yun. Pero ito hindi mga bok, sinadya nila yan. Hindi pwedeng mag-bar down to. Kaya nga nilang gumawa ng maliit na bundok. Ito pa kaya mag-bar down. Diba mga bok? Kaya nila tong simintuhin kung gugustuhin nila. Hanggang ibabaw. So hindi ito nag-bar down mga bok ha. Sinadya nila yan. Kasi may alignment silang kinuha dito. Ano mga bok? So dito sa east. Ito naman west. So mula dito naman south ito. Ito namang nyog north. Tapos mula sa isa north naman ito south. Tapos ganun din, ito east. Tapos west naman ito. So itong ano na to mga bok, nasabi naman namang ka-TH natin na naka harap to 135 southeast. So itong marka na to nasa 311 northwest. Hindi lang eksakto yung pagkakalagay ko dito, pero halos ganito yung pagkakalagay ng mga palatandaan nila. Ayan, tatlong word ang ginamit. Pero yung deposito nandito naka-align sa ano. So paano ko ba nasabi na itong dalawa na to ang pinapahiwatig ng marka na to? Kasi ito mga bok, ayan, ang nakasaad nito kasi cave-in din ito mga bok. Ito yung butas na may nilagay na ano, buntot. Cave-in ng ano niyan. Ito katulad ng ano na to mga bok. Ito itong marka na to. Yan. Ito yung gusto kong mahanap na marka kasi may nag-cave-in na. Pero instead na gumamit sila ng ganitong marka, ayan, yung ganyang cave-in na marka, ito ang ginamit nila. So ito na ang pagbabasihan dahil dito nakasaad na kung alin yung maliit, alin yung malaki. Pero hindi yung maliit na mga bok kasi medium, ito big. Hindi ito pang maliitan kasi kung mapapansin nyo sa marka na to, may nakasaad din na water. Ito. Tandaan nyo pa ba yung ano mga bok? Yung sa water element na nandun din sa nyog na nilagay, nakaganon yung ano. Yan. So ganito yung ano, water element na nandun sa ano. So parehas lang din to mga bok, itong pagkakalagay na to. Water element din yan. So nakaharap to sa ano mga bok, itong marka na to nakaharap to dito sa itong puno na to. Ibig sabihin ang dig site ng puno na to matubig. So naka-align ito itong lumundo na part nung lumundo na area at ito sa Madrid di Cacao, naka east-west ang alignment. So ibig sabihin itong dig site na to matubig. Nakasaad dito sa marka na to mga bok, ayan, sa isang nag-give na vertical shaft malapit dito sa pinagmarkahan. Ito, yan, malapit dito. Yung isang shaft malapit lang sa pinagmarkahan, yung isa naman malayo. So may distansya to mga bok. Ayan, sabi ng ka-TH natin 10 to 15 meters mula dito sa isang nag-cave-in na malapit sa kanya, nasa 10 to 15 meters. So yung isa naman mga bok, nasa 15 to 20 meters ang layo ng ano. So kagaya niyan mga bok, ano, yung isang shaft malapit pero yung isang shaft medyo malayo dun sa ano, dito sa marker. Ito nga yung nyog, malayo. So ipasok natin ang code ng yin yang. Ang dahil nasa ano na tayo, pag-usapan natin ang deposit, ang maliit at ang malaki. Nasaan ang maliit, nasaan ang malaki.
So itong sa plastada na to, ang main deposit nila yung malapit sa marker. Yung maliit na deposit naman yung malayo sa marker. So ito yung malayo, ito naman yung malapit. So ibig sabihin nandito sa south ang main deposit nila, nasa north ang medyo maliit. Pero hindi to maliit na maliit mga boka, hindi yan giveaway. Dahil medium at ano to, medium at big. So ganito ang plastadas. Siya nga pala, pagpasensyahan mo na bok kung hindi ako masyado na-convince doon sa letter Z na yun, gawa ng parang ano lang, parang bago. Pero ito, dito ako na-convince na ano na to. Nung nakita ko pa lang to, convinced na ako na markings ito. Tsaka nga pala, tong marka na to, parang hanggang dibdib lang na yata to ng ka-TH natin. So wag nyong isiping ano mga boka, hindi porkit tutubo yung kahoy, sasabay din yan. Alam ko kung kanino nyo nakuha yung ideya na yun. So hindi ganun ang kuwan yan mga boka, hindi yan sasabay sa pagtubo ng kahoy. Doon ko rin nakuha yung ideya na tricky yung monkey marker eh. Parehas tayo ng pinanggalingan. Halimbawa, ito yung nyog. Yan. Tapos ito yung ginawang apakan. Yan, ito yung nyog. Tapos ito yung apakan. Tapos apakan. So, minarka yan dito banda. Yan. Huwag nyong sabihin pag tumubo yung nyog, titingalain na dito na yan. Ano mga bok? Diba ganun yung ano no? Yung natutunan nyo mga bok? Pag umangat yung, pag tumubo na yung kahoy, aangat din yan. Diba? Kalukuhan. So ngayon, kung talagang aangat tong ano na to, pataas yan, aangat to, titingalain na natin dahil sa tagal na ng panahon, dapat itong apakan na to mga bok, aangat din yan, no? Dahil sa tagal na rin ng panahon na nandito to sa baba, pag tubo niyan, aangat din yan. Napaka-imposible naman ng kahoy, ng puno na to, na pag tubo niya, ang marka lang dinala niya pataas, yung apakan iniwan niya dito sa baba. Diba mga bok? Nakita nyo ba yung ano mga bok, nakita nyo ba yung bitak ng mga puno ng nyog? 'Di ba pag ganito ang bitak ng puno ng nyog? Pag ganyan pababa. May napansin ba kayong puro pag ganyan yung bitak? So kung ganito ang bitak ng nyog, ibig sabihin tumubo siya pahaba, umunat, no? Kasi itong yung balat niya, ito, yung pag-unat ng puno na to, hindi na nakayanan mag-stretch ng balat kaya nabibitak. Kaya kung mapapansin nyo, ang bitak ng kahoy ang bitak ng mga kahoy o kaya yung nyog dito pag ganyan, puro pababa. Dahil ang paglaki ng puno na yan, hindi na makayanan pag-stretch ng balat kaya nabitak yan kasi lumaki yung girth. Yung bilog ba, lumaki. Ngayon, kung hindi kayo kumbinsido sa explanation ko mga bok, itanong nyo sa mga matagal na nag-aalaga ng nyog kung tuwing ilang taon ba sila naglalagay ng apakan dito. Kasi sabi nyo nga, sa tagal na ng panahon, aangat yan. So itanong nyo sa mga matagal nang nag-aalaga ng mga nyog kung sa tuwing ilang taon ba sila nagdadagdag ng apakan dito sa baba. Wala silang ibang isasagot sa inyo mga bok, kundi nagdadagdag sila ng apakan sa taas na, hindi dito sa baba. Kahit kailan, hindi sila magdadagdag ng apakan dito sa baba dahil pag tumubo yung puno na yan, kung aangat man yan, sa loob ng 30 taon siguro ganyan ng kanipis. Ganito lang ka ano mga bok, kasi laki lang ng ballpen, 30 taon ang iaangat niyan. Kasi kung uunat niyan pataas, dapat ang bitak niyan ganito. Hindi pa ganito yung bitak. So yun mga bok, ano, sana naliwanagan kayo sa mga markings na to. Hindi porkit may tinitingala tayong mga marka dito sa taas, ibig sabihin na yan nadala ng puno yan pa sa pagtubo niya. So hindi ganyan ng ano niyan mga bok ha. Hindi ganito.
ang pagtubo ng ang pagtubo ng mga puno. Mananatili lang yan sa baba. So kung aangat man yan, ganito lang kalaki sa loob ng 30 taon. Biruin nyo mga bok, kaya mapapansin nyo ang bitak ng mga nyog kahit yung sa kahoy pa ganito dahil ang bilog ang lumalaki ng puno. Hindi pa angat yung hindi pa unat. Ang bilog ang lumalaki nun kaya may mga bitak sa balat kasi hindi na kaya mag-stretch ng mga balat ng kahoy. Kaya ayan ang mangyayari. So sana maliwanagan kayo sa ideya na to mga bok. Hindi ganon ha. So yun mga bok, ganito lang plastada ng mga marka. Ito yung maliit, ito yung malaki sa markings kasi yan yang ito. Sa dig spot na, ito naman yung malaki, nandito yung maliit. So itong marka na to nakaharap dito sa kahoy na to, ibig sabihin yan matubig ang dig site kung saan man tatama ang compass orientation nito sa dig site na. So ito lang yung alignment ng na to mga bok. Ito yung mahalagang alignment, ang east-west, wood, metal. So lahat ng butas na nalalagyan ng tubig, metal ang element nun. Kaya mapapansin nyo, ito ang wood, ito yung metal. Wala kang literal na metal na magkita dun sa area mga bok, pero yung itong mga spot na lumundo kasi yan pagka umulan daw yan naiipon yung mga tubig niyan. So ganun yung niyan mga bok, ganun ang ginamit nila. Yun ang alignment ng wood at metal. Wala silang minarka dito, yung lumundo lang. Yung paglundo naman ng na yon, sinadya din nila yon alang-alang sa marka na to. Hindi yan nag-bar down. Hindi to basta mag-bar down mga bok. Kung mapapansin nyo, siniksik nila tong na to, siniksik nila. Yung iba pa nga sinemento, 'di ba? Paano magbabar down yan? Sinadya nila yung hindi punuin alang-alang sa mga nilagay na marka. Lalo na pag nakakita kayong markang ganito mga bok, ayan, cave in din ito ang marker na to mga bok, yung part ng area na lumundo. So ito yung marka. Kaya nga ang ko doon, ang hinanap ko dito sa marka, ito. So since wala, ito yung ginamit nila. Kasi walang nabanggit ng yung ka-TH natin na may markang ganito. So ito ang ginamit nila bilang cave-in marker para sa dalawang deposito na naka-cave-in na may lumundo mula dito sa pinagmarkahan. Ayan, yung isa malapit, yung isa malayo. So dito naman sa lumundo na bahagi ng lupa, mula sa pinagmarkahan, sa pinaglagyan ng marka ng nyog, papunta doon sa isa malapit. Ayan, na lumundo yung part, malapit lang. So dito naman medyo may kalayuan. Kaya ayan, napakasimpleng marka lang mga bok. Ayan ito lang. Pagpasensyahan mo na bok na hindi ako convincing doon sa letter Z ha, kasi parang bago lang. Pero ito legit na marker dahil naka-yin-yang ito. So ito, hindi lang ako masyadong sigurado na ito yung giveaway din tong nandito sa malayo kasi yan ito. Pero sa kasi sa code na nilagay nila, ito halos ganito yung code na nilagay, water. So ibig sabihin aabutin ng tubig to. Hindi lang ako sigurado mga bok kung aabutin to ng tubig, dahil yun nga, yung shaft na malayo dun sa pinagmarkahan ang maliit kasi yen yan, itong yen. Yung malaki naman yung malapit. So hindi pa ako sigurado kung aabutin ba to ng tubig, pero itong area na to talagang aabutin to ng tubig. So yan mga bok, sana nabigyan ko kayo ng kakaunting kaguluhan dyan sa isipan nyo, lalong-lalo na to dito sa pagtubo ng kahoy, puno. Itong nyog ang ginamit ko mga bok, gawa ng ang nyog ang mas mabilis na tumubo kaysa sa kahoy, diba mga bok? Tanungin nyo dyan sa area nyo mga bok
yung matagal nang nag-aalaga ng nyog. Kung tuwing ilang taon ba sila nagdadagdag ng apakan dito. Kasi sabi nyo nga, aangat yan. Kasi dapat daw titingalain na. So tanungin nyo yung mga matagal nang nag-aalaga niyan mga bok kung ilang taon ba bago sila magdagdag ng puno dito sa baba. What? Isa lang naman ang isasagot niyan mga bok sa inyo. Doon sila sa taas nagdadagdag ng apakan, hindi dito. Kasi mananatili lang to sa baba. Mga bok, sana naguluhan kayo doon sa mga pinagtuturo ko na sa inyo. So ayan mga bok ang yin yang. May isa pang code ng yin yang mga bok. Magkaiba sila ng marka pero magkapareho ng kahulugan. So ito na yung pangalawang site natin mga bok. Parang hindi yata magkasya to sa ano. So ito na mga bok. Medyo komplikado tong ano na to, mga marka na to. Dahil itong site na to mga bok, earthly branches ginamit nila dito. Lumang trigrams, luma at bagong trigrams sinama nila. So buti na lang parang hindi naman yata nila sinama dito si Izanagi. So normal lang na compass alignment ang ginamit nila. So itong part na to, nandito yung east, yung west nandun, itong part na to, tapos south, north, tapos south. Hindi ko alam kung may mga kasama pa ba tong ibang bato dito sa spot na to dito. Pero since ito lang naman yung pinakita ng ka-TH natin, so dito lang ako magde-decode. So sabi niya dito parang ano daw to. So kung tatayo tayo dito sa harapan, titignan siguro to parang ilog. Kung dito naman tayo sa spot na to, parang aso na parang unggoy. So komplikado masyado. Tapos dinagdag pa nila yung ito yung mga bok sign ng to. Itong bato na to ito yung sign ng yin yang mga bok ito. Yan. Ito naman ang yen. Yan. Yen yan. Pero bastos lang mga boka kasi talagang literal na ito yung ginamit nila. Yung ari ang ginamit nila. So dito may may butas na may tullok na maliit, tapos dito din dalawa. So pansinin niyo itong nakamarka dito sa na to mga bok. So ito yung female organ. Ito yung 10. So ito naman yung parang yung sinabing ng ka-TH natin na may intersign. Tapos pansin ko may to dito sa baba. Hindi ako sigurado mga bok kung bilog ba to. Tawag nito kung butas ba to. Naka-concave ba to. So hindi ako masyadong sure nito. So itong mga marka na to mga bok, madali lang naman to i-decode mga bok kung alam nyo ang mga kahulugan ng na to. So dahil sa wala ako sa site, yung ibang markings na nandito hindi ko mabigyan ng tamang kahulugan. So dito lang muna ako magbabase sa picture na to. So gaya nito mga bok, itong nakasaad na to, yan, may dalawang bato na parang nakaumbok to mga bok. Ito nakaumbok yan, parang nakaganyan yan, dalawang yan mga bok. Ayan, parang dalawang D, nakaganyan yan mga bok. No? So ibig sabihin yan dalawang bato. Yan yung ginamit nila kasi code ito ng mga bok. Code lang ito ng mga malilit kasi yung butas dito na nakalagay sobrang liit. Magkakasya lang yung stick dito. Nandito yung nakalagay. Tapos may arrow dito sa taas. So itong kasunod na marka naman mga bok, right side dito. Dito tayo pupunta niyan. Papunta tayo doon pababa. Dito sa right side ang i-check niyan. Sa right side niya may nakasaad dito na parang letter Z. Parang Z yata to. Sa ngayon tatlong code ang ikakarga ko niyan gawa ng wala ako doon mismo sa site. So itong marka na to mga bok, ito para pag ganyan yata yan.
nakaganyan. Tatlo ang ikakarga nating code nito. Yan. So una, ang ano natin yan, up and down. Ito up, ito down. Tapos ito, yan, enter sign. 'Di ba mga bok? Ito yung up and down mga bok, ayan oh. So up, down, tapos ito, yan, enter. 'Di ba mga bok? Kasi nakasaad dito sa markings na to, may dalawang butas. Yung isa nasa taas, siniksik doon sa taas ano, tapos yung isa sa gilid, yung dito sa baba. Kaya up and down, tapos may enter. Tapos ikarga din natin yung give in mga bok. So hindi ako sure kung may part ba na dito sa parte na to na may lumundo, o kaya dito banda may lumundo na part, kasi yun yung ibig sabihin ng cave in. Itong ano na yan mga bok, yan cave in yan. Yan. So cave in marker yan. Pag nakaganyan naman yan, up and down yan mga bok ha. Tapos ito, yan, enter. So may entrance up and down. Ano mga bok, kung yung isa o yung dalawa na naka-cave in ba, yung lumundo yung part na pag ididig natin. So dito yan, ayan mga bok, linya tapos tuldok. Nasa taas to mga bok yung tuldok nyan. So kita nyo naman dun sa ano. Tapos ito, may isang bato mula dito sa mother marker. May naka-align na isang may kaliitang bato na parang mukha daw kung titignan. So yan. Yan siya. Dito yan mga bok. Ganon yung itsura ng bato na nakaharap daw, parang doon nakatingin dito sa markings na to. So itong code na to mga bok, ang kuha nito, baliktarin ko lang. Yan. So itong markings na to mga bok, yung dalawang ano na yan, dalawang magkatabi, yen pa rin yan mga bok. Tandaan nyo pa ba? Tandaan nyo pa ba yung ano mga bok, yung 4 quadrant, ang yen at yang? So ito yung code ni yen. Yan. Yen. Parehas lang yan mga bok. Ibig sabihin yan, small. Small. Kasi yun yung, siya yung kabaliktaran ni yang. Small. Tapos, dalawa. 2. Yan. 2 small. So, pansinin nyo tong ano na to mga bok. Isang ano na to, isang linya na to nakaharap dito. Tapos itong part na to nakatagilid papunta dito. So yung decoding niyan, 2 small, dalawang maliit. So ito naka-align to 70 degrees, ito nasa 70 degrees. So sa 251 naman tong ano na to. So bakit hindi tumama doon sa ano? Hindi tumama sa 8 trigrams. Ano ba gamit nito mga bok? So dito natin ipasok ang ano mga bok, 16 hexagram. Parang double compass ang tawag ni Sir Chris. So ang ano nito mga bok, 16 hexagram yan. Paano matunto natin yung tamang dig site nito? Ayan. Gagamit tayo ng 16 hexagram. Mag-a-adjust lang tayo dito mga bok ng position. Siguro uusog dito. O dito ba kaya banda na para papasok to sa 67 degrees. Mula dito sa marker na to mga boka. So kukuha siya dito ng 67 degrees dito. Kasi naka 70 degrees to mula dito sa kung saan man siya ano, mula dito siguro sa ano na to, dito sa code na to. Naka 70 degrees. Hindi ko alam kung dito ba siya mag 67 o dito mismo sa tapat na to, dito sa baba, dito siya magkakaroon ng 67 degrees. So yun yung dig spot mga bok, sa 67 degrees. Tapos dapat hindi siya wawala dito sa 45 degrees na alignment, kasi nandito si ano nga to,
So sabi ng ka-TH natin, parang aso na parang unggoy. So ngayon, ipasok muna natin si Monkey. Yan si Monkey. Kita nyo mga bok, mula kay Monkey sa 45 degrees dapat nandito yung sino nga yung katapat ni mga bok ni Monkey. Sino nga uli yun? So dapat nandito sa 45 degrees si Tiger. Pero pansin nyo naman kung ano yung marka na nakalagay dito sa sa 45 degrees. So walang Tiger na nilagay. Pero pansinin nyo tong na to mga bok, nalalagyan ng tubig. Naka-concave na nalalagyan ng tubig. So ano nga uli itong element nut? Tanda nyo pa ba mga bok kung anong element nito? Metal yan mga bok ha. So yun yung sinabi ko sa inyo kanina na si Tiger at si Dragon, ang dalawa sa 12 mga animals ng earthly branches ang may elemental code. So dito hindi nila inukit mismo si Tiger. So dahil ginagamit lang yung marka na yon pag divine beast na ang gamit. So dito kasi mga bok, ang ginamit nila earthly branches lang. Kaya ang nilagay nila ang elemental code ni Tiger. So ibig sabihin ito Monkey. Ayan. May alignment siya ni Monkey at ni Tiger. 45 si Tiger mga bok, pero Toto 5 si Monkey. Kita nyo na. Ayan mga bok oh. Si Tiger at si Monkey. So ginamit ni Tiger ang 45 degrees, ginamit naman ni Monkey ang Toto 5. So dalawa ang gumagamit ng 45 degrees mga bok ha, kasi boundary nila Tiger at Ox yan. 'Di ba mga bok? Kanyo na ba? Ayan, boundary nila yan, itong na to. Kaya silang dalawa ang pwedeng gumamit ng 45 degrees. Pero dito sa na to mga bok, sa site na to, ang given nila ang Monkey at ang Tiger. So metal lang ang ginawa nilang dito kay Tiger, kasi yun nga, hindi nila pwedeng iguhit yung ka-look alike ni Tiger dito, kasi ang ibig sabihin na ng divine beast. So dito hindi ginamit si Tiger bilang divine beast. Ginamit si Tiger sa lang, doon sa earthly branches lang. Kaya nandito si Monkey, nandito rin yung si Tiger. So ngayon, nasan ba yung isang deposit? Nasan pala yung mga deposit? So dito naman mga bok, dito lang sa harap maghuhukay ito, kasi nakasaad dito itong dig spot ng yung dala-dala niyang dig spot mga bok, ibig sabihin malambot. Kasi siyen malambot yan, siyang matigas. Diba mga bok? So ibig sabihin nito, itong code na dala niya malambot lang to, nasa malambot ito. Yan, malambot. So ganun ang yen, marupok, marambot. Ang yang, matigasin o matipuno, matibay. So ganun ang yang. So dahil sa may alignment ito na mga bok, may alignment ito ng Monkey at Tiger, ibig sabihin si Monkey marupok, si Tiger malakas. So paano ba natin tuntunin yung isang deposito dito? Kasi dito ang ka-TH natin mag-a-adjust lang, kahit nung mga bok tatamaan naman yung kung saan siya nakatayo, kahit sa 70 degrees pwede na, kasi ilang degree lang naman ang pagitan sa 67 to 70. So kung saan man siya nakatayo na nakukuha niya tong 70 degrees, pero dapat yun mga bok, 67 na, pero pwede na yun kasi ilang degree lang naman yung diferensya.
Kung saan man siya nakatayo nung nagkumpas siya dito ng 70 degrees at nakakuha siya ng 45 degrees dito sa itong compass alignment na to. So, ibig sabihin yun yung dig spot. Ngayon, kung nakuha niyang 70 degrees dito sa markings na to, dito siya nagkumpas, dito mismo sa taas, dito sa marker na to, sa female organ, papunta dito, tapos dito din sa 45. So, ibig sabihin may laman yan. Wala dito sa wala din di huhukayin. Pero nakasad naman nandito sa baba kasi yung marker na yan sa right side daw. So, nandito yan sa nandito lang yan kasi itong butas papunta dito. Pahaba kasi ito. Parang magkasya din yung 4 na daliri nun, mga bok. Kaya lagi nyong tandaan, mga bok, pag butas magkakasya yung 4 na daliri, maliit lang yon. Na parang papunta to dito. So ito, kung hindi siya nakakuha dito, mga bok, ng compass alignment, dito lang siya nagkumpas dito sa baba. So ibig sabihin dito lang yung dito lang yung dig spot. Kung saan man siya nakakuha ng 70 at 45 dito sa alignment, itong na to, dapat ito ang tatamaan, mga bok, kasi monkey to ito ang metal, si tiger. So metal lang yung nilagay nila para kay tiger, kaya masyadong komplikado itong site na to. So ngayon, mula naman dito sa bato, kasi nakasaad dito nga, ayan, nakasaad nito 2. So yung isa nandito, either dito huhukayin o dito babasagin sa ulo, kung saan man to nakalagay. Kasi hindi ako sigurado, mga bok, kung saan siya nagkumpasa. Kung dito ba sa baba o doon sa taas. Kung dito siya sa baba nagkumpas, dito ang dig site. Kasi yung okay na yung 70, tsaka kukuha siya ng 45, basta dito yung alignment. Dito siya tatama ng 45 sa na to. Ito yung alignment ni monkey, si tiger. So dapat dito siya tatama sa sa pagkumpas nito para makuha yung dig site. So yun lang yung mga bok, ang compass alignment. 16 hexagram ang gamit nito, mga bok, ha. Itong na to, itong pang-sintering. Ito na yung pang-sintering niya. Kasi ito yung alignment ni So ngayon nakasaad dito 2. So nandito yung isa, either babasagin or dito hukayin. So nasan ba yung isa? Kasi nakasaad dito yin ito mga bok, si monkey. Kung paghahambingin natin ang lakas, so mas malakas si tiger kasi kinakain niya si monkey. 'Di ba, mga bok? So ibig sabihin malambot, mahina si monkey, malakas si tigasin si tiger. So saan ba to? Ito yung pagbabasihan naman natin, mga bok, itong marka na to. Yan. Kasi itong marka na to, mga bok, ang ibig sabihin niyan, naiiba. Yung part dito sa bato na naiiba. Paano ba naiba? Tignan nyo lang yung mga bok, tignan nyo lang yung original na grano ng bato, kung alin yung naiba. Kasi yun yung ibig sabihin ng na to, itong sign na to. Yung bilog na flat, na manipis lang, mababaw lang pala. So ito yung ibig sabihin yan, yung naiiba sa part ng na to, kung saan man to nakalagay itong marka. Kasi ito, pang malapitan lang ito, mga bok. Yang marka din na yan, hindi ka maghuhukay, magbasag ka nito, mga bok. So alin ba yung babasagin natin dito? Ang nakasaad ng marka na to, yung surface pala, yung surface na naiiba. So dahil sa itong bato na to, itong na to, flat ito, mga bok, tinabas talaga yan, sinadya nilang tabasin yan. So ang naiiba lang ito, dahil may parang mga bato to na pinasak. So maliit lang, parang halos mga isang dangkal lang siguro ang haba nito, mga bok, o kaya mahigit isang dangkal yung taas niyan. So yun yung nakasaad, mga bok, yung naiiba, nandun yung item. Ito yon. Yan, mga bok,
ito yung item. Alin man ang naiba na sa surface dito, nandun yung item. So yun yung ibig sabihin ng ano na to, yung bilog na may tuldok. Flat itong hindi to malalim mga bok, mababaw lang ang pagkaukit nito, itong ano na to. So alin man ang naiba, nandun ang item. So ito lang yung naiba mga bok. Ibig sabihin, babasagin. Pero ito mga bok, mag-ingat kayo sa pagbasag. Kasi may code din dito. Yan. Kasi nakasaad doon sa ano natin, ka-TH natin na parang B, tapos may linya sa gitna na may tuldok. No, malit na dot. So ano ba ibig sabihin yan? So ito, may alignment sila na ginawa mga bok, mula sa east-west ang alignment. Water, ito naman fire. Lumang trigrams ang ginamit nila mga bok. Yan. Sa west ang water, sa east ang fire. Ito kaso binaliktad. Kasi dito dapat ang fire nandito sa south. Pero pag nagkumpas ka mula dito sa bato na to, itong markings na to nasa north. Kaya binaliktad. Ano mga bok. So ikakarga natin dito sa ano na to mga bok, itong code na to, ang Divine Beast. No, sino ba yung may tatlong daliri? Daliri sa paa. Sino kaya 'yun? Sa tatlong na 'yon, sa sa limang Divine Beast. Sino kaya yung nakaganyan yung daliri ng paa? Alam nyo ba mga bok? So dito ang ginamit dito ang element ng isang Divine Beast na si Pagong, yung water. So dito ang kinarga naman nilang sign, yung paa ni Phoenix, no? Bird, yung ibon ba? Nakaganyan. So parang paa daw to ng ibon. So ganun yung decoding nun. Pero okay lang naman yung mga bok kasi east-west ang alignment. So lumang trigrams naman ang ginamit nila, pero sinabay nila yung Divine Beast. At dito naman sa tingnan nyo mga bok ang tawag nito, ang alignment ng monkey at ni tiger, 'di ba? 45 at 225. Nasa 225 si monkey, nasa 45 naman si tiger. Ano mga bok? Kuha nyo ba? So bantayan nyo yung mga mga bok. Bantayan nyo yung mga marka. Yun nga, sinabi ko na sa inyo, may elemental code na dala-dala yan, si tiger at si dragon. Kaya huwag kayong malito sa dalawang yan. So ito ang bantayan natin mga bok, kasi ito delikado ito. Itong marka na to. So naalala niyo pa ba kung anong marka yung mga bok? No, baliktarin na lang natin dito mga bok. Dito na lang ako magsulat mga bok. So parang nakaganyan yata yan. Tapos tuldok dito. Tapos din yan paganyan. Parang araw na. Ito yung bantayan natin mga bok. Yan, dalawang nasa loob. Itong markings na to. Yan. Delikado yan. Poison yan mga bok. Ito. Para mas makita nyo. Ito, poison yan mga bok. Hindi mga bok, ayan. Nakaganyan. Dugtong. Nakadugtong man yan o wala, poison pa rin yan mga bok. Sniper marker yan. So ito yung sniper nila. Pag nakita ka ng sniper, sigurado sa ulo mo yan. Ganon yung mga sniper mga bok. Poison marker yan mga bok ha. So isipin nyo na lang yung dilat yung isang mata. Ganito. Dito na lang ako magsulat. Ito yung mata na dilat. So ito naman yung nakapikit. Diba? Ganun yung mga sniper mga bok. So bantayan nyo yung markings na to mga bok ha. Sniper yan. So nasaan yung sniper? Nasa loob daw. Nasa loob ni South.
So mula dito magkumpas ka, nandito yung south, ito yung babasagin eh. Di ba mga bok? Nasa loob ni south yung ano, nandito. So yung items, ibig sabihin yan mga bok, ang nakasaad ng marker na to, yung poison, nasa yung poison kasi to mga bok, poison. Poison. So yung poison nakalagay sa loob nakalagay sa loob ni south. So ibig sabihin contaminated yung item kasi nasa loob. Contaminated. Hindi na yata magkasya mga bok. Pagkasyahin ko na lang. Ano mga bok, so kasi mula dito magkumpas ka ng pa-north. So ito naman yung makikita mong mga marka. Kaya binaliktad yan kasi meron pa dito siyang alignment ng east at west. May alignment din siya ng north at south. So nakasaad dito yung pwesto nasa south. So nakasaad naman ang marker na to sa south, nasa south ito, mula dito sa ano, nakasaad naman dito na itong item nasa loob ng ano, naiibang surface, naiibang surface ng bato. So sa kabuuan ng ano na to, kasi naka-flat ito mga bok, tinabas talaga to. Ito yung mga siniksik. So ito ang babasagin. Diba mga bok? Tandaan nyo yung mga marka na nandun mga bok, ano. So itong isa, hindi ako sigurado mga bok kung saan siya gumamit ng kumpas nito. Kung nagkumpas ba siya dito sa baba o dito mismo siya gumamit ng kumpas. Kasi kung dito siya nagkumpas, tapos dito tumama ang 45 degrees mula dito sa markings na to, so ibig sabihin itong nakaumbok na yan may laman din. Pero kung dito naman siya sa baba nagkumpas, dito sa ground, tapos ito yung dito siya nakakuha ng 45-225, so ibig sabihin nandito yung ano, nandito yung huhukayin. Maliit lang to mga bok, ang ano lang nito, pinakamalalim sa mga ganyang, pinakamalalim yan mga bok ha, bagkasya yung 4 na daliri, so nasa 15 feet lang mga bok. Kuha na to, wag nyo tong anohin mga bok, gawa ng preferred site ito ng mga Japanese Imperial Navy. So sila ang naatasang maglagay ng mga marka. Sila din ang naatasang maglagay ng mga maliliit na deposito na isiniksik nila sa loob ng bato. So yung mga Japanese Army naman mga bok, sila yung namamahala sa seguridad ng lugar. So isa yan sa trabaho ng mga Japanese Army nung World War II. So yung mga Navy ang namamahala sa sa paglagay ng mga sa paglagay ng mga marka. Kaya madalas makakita kayo ng, kung hindi man mukha ng tao, mga mukha ng hayop. Kaya yung bato na parang pinurma talagang hayop, ano. Minsan may palaka, may ulo ng ahas. O kaya yung iba naman mga abstract. So kung ano naman mga bok, itong markings na to, itong female organ, kung makita nyo man to na positive area, so alalahanin nyo, malambot yan mga bok. So ang magiging traps niyan, ang mga low trap. Mapapansin nyo to mga ganito mga bok sa pagmalakihan, kasi itong na to mga bok, maliitan lang itong deposit niyan, kasi kung butas nito kasi lang yung tingting. Pero pag makita nyo tong marker na to mga bok, itong butas na nakaganyan, malaking butas na parang nakaganyan, tapos may butas ditong malalim, so pangmalakihan din yan mga bok. Tandaan nyo to mga bok, malambot yung na yan. Isang mahalagang bantayan nyo sa markings na yan, malambot yung shaft nito. Kaya mag-ingat kayo sa mga markings na to, dahil yan ito
yan marking. Minsan makikita nyo dito may isa pa pag ganyan, yan. So wala namang nakapagbigay yata sa inyo ng mga ano na yan mga bok. So lahat ng makikita nyong mga female organ mga bok na pagmalakihan, so alalahanin nyo palagi ang mga low strap, kasi yun, kung hindi man low strap, water trap yan. So bantayan nyo yung markings na mga ganito. Sa ganito naman, yung pangmaliitan lang yan kasi maliit lang din yung mga item. So kagaya din nito mga bok, may butas din to, dalawa, di ba? Maliit din. So ibig sabihin nito, so nakasaad din dito, may dalawang maliit din na item na nasa taas, yung isa naman nasa baba. So dito nakasaad naman na may dalawang item, yung isa nasa taas at yung isa naman nasa baba, pero naka-align kasi nakapaloob sila dito sa ano na to mga bok, itong dito sa gitna, no? So ibig sabihin yung dalawang maliit naka-align. Wala nga lang silang binigay na eksaktong compass alignment, pero ang nakasabi lang dito naka-align na nasa taas at nasa baba. So nakasaad naman dito na nasa taas at baba lang, hindi naka-align, walang alignment na nilagay. Dito lang yung may nakasaad na naka-align. So dito taas baba. Dito naman nakasaad kung nakatagilid niyang ganyan mga bok. So ibig sabihin yung isang maliit nasa harap, yung isa nandito sa gilid. So kaya tinagilid niyang ganyan mga bok, yung isa paharap doon, yung isa nandito. Kaya ito yung ibig sabihin ng ano na yan, yung marka na yan. So parang napaliwanag ko na yata sa inyo, hindi ko alam kung naguguluhan na ba kayo mga bok. So pagpasensyahan nyo na hindi ako magaling na na teacher. So tandaan nyo yung mga marka na to mga bok, ha. Ayan oh. Yung marka na yan, ito yung meaning, dalawa maliit. So nakaganyan yan, yung isa nakaharap doon, yung isa nasa gilid kasi ito pababa, yung isa naman hinarap doon. Tinagilid to kasi itong bato na to, yung item nandito sa kung saan man to nakaharap yung pagtagilid niyan. Pero hindi ako sure nito mga bok, ha, na kung nakatagilid ba yan, pero parang sa kasi parang nakatagilid ng konti, nakaganyan siya, no, nakatagilid na para bang nakatingin siya dito, para bang kahit doon siya nakaharap pero yung paningin niya nandito. Nangyari na ba sa inyo yun mga bok? Dito kayo nakaharap pero paningin nyo nandito. Nangyari na ba sa inyo yun mga bok? So kaya tinagilid ng konti yan. So tandaan nyo tong mga bok, ha. Itong marka na to, bilog na flat yung ilalim. So ibig sabihin yan, naiiba. Kung saan man to nakalatag tong na to mga bok, kung saan man nakalatag itong marka na to, so ibig sabihin kung alin man ang naiiba sa kabuuang bato na yan, yun yung nandun yung item. Ito, kung saan man yung naiiba sa surface, kung saan man to nakalagay itong marka na to, nandun yung item. So ito naman, poison, ayan, yung sniper marker. Pag nahuli kayo ng sniper, patay kayo. Kaya mahalagang bantayan yung sign na yan. Kasi ang nito, nasa loob ni South. So wala namang ibang nasa loob ni South. Yung item lang naman. So ibig sabihin contaminated yung nandito. So ito, babasagin kung ito yung naiba. Sabi ng ka-teach natin na parang mga bato, 5 bato na pinasak. Ito. So ito yung target. Dito naman hindi ako sigurado. So ngayon, para para ma-confirm natin to mga bok na may dog marker ito kasi parang mukhang aso.
dapat magkumpas dito ng ka-TH natin. So mula dito sa ano na to, dito sa, kasi ito yung mother code eh. Ito marker. Ito yung mother code natin. So mula dito magkumpas lang siya ng ano 135 para sa kay ano naman, para kay Dragon. Kukuha ba yata to ng 135? Parang hindi yata. Ayo. Parang kukuha yata to ng 135 dito mga bok. So dito siya papunta 135. So si Dragon ang hahanapin yan. Ngayon, literal naman na hindi nila ilalagay dyan si Dragon mga bok. Hindi nila iguguhit yan dyan. Kasi ano yan eh, agaw pansin. Ang ilalagay nila dito, lumang kahoy. Kung wala namang lumang kahoy dito, so yung mga bato na may mga isdas na ginuhit, pag ganyan. O kaya ganito. O kaya naman tinapyas tong bato. Tinapyas, parang ganito mga bok, yan, tinapyas yan. So ito yung kabuuang bato. Yan, pag ganyan. Yan. Tinapyas to, pag ganyan. Pag ganyan yung pagkatapyas niyan ng bato. So, yun yung hanapin mula dito sa ano. Dito sa 135. Kasi nandito si Dragon. O kaya sa 105. Mula 105 to 135, dapat may mahanap siyang wood element. Kasi hindi nila imamarka doon si ano, si Dragon. Gawa ng Divine Beast yun eh. Kahoy ang gagamitin nila kasi agaw pansin yung mga dragon. Maliban na lang kung sakop ng ano yan mga bok, nandun ang general. Dahil ilalagay talaga nila yan. Lalo na pag Divine Beast ang gamit. Pero since ito, hindi naman Divine Beast ang gamit, kahoy ang hanapin dito sa 135. So hindi naman yata ito pupunta dun kasi ano na to mga bok. Pwede rin siguro sa 225, kukuha siya ng ano, kukuha siya ng 315. Doon niya hanapin, baka mamaya kinarga nila yung Izanagi method. So isa sa mga nagpapagulo sa mga markings ng mga Japanese ang pag kinarga nila ang Izanagi method. So siya yung nagpapagulo, lalo na pag ang ginamit lumang trigrams, tapos ang alam mo bagong trigrams lang. So masakit yun sa ulo mga bok. Tapos pumasok si Izanagi, ano, katulad nito. So ang alignment, water at saka fire. Lumang trigrams yan mga bok ha. Ang ano nila, ang alignment. So dito naman north south. Ayan. Dito yung sa south yung fire. Binaliktad nga lang to. Kasi nandito yung fire sa north. So ito parang hindi naman yata ano. Ang nakasad lang kasi dito dalawa. Yung isa nasa taas at nasa taas, yung isa nasa baba na may alignment. So saan yung alignment? Nakalagay dito yung ano na yan, white degrees. Yang marka na yan mga bok, itong pag ganitong marka. Yan. Check mo dito sa right side dito. Sa right side hindi papunta doon. Hindi tayo magdidiretso doon. So dito muna. Dito muna sa ano. Ito muna ang i-check yung mga kasunod next marker yan eh. Sa right side next marker. So yan yung nakasaad naman. Ito. Up and down. So yung isa nandito. So malamang sa malamang hukayan kasi yan ito eh. Malambot. Wala namang matigas siguro na ganito mga buka na. Pero bastos lang mga buka. Wala naman sigurong matigas na ganito. No, sa aktual na buhay, malambot yan eh. Yung matigas, nandito yung matigas mga bok. Nandito yung matigas ano. Kaya naka-align yan. Naka-align ito dito. Pero bastos mga boka. So concept yan ng yin and yang. Malambot, matigas, marupok. Ano bang kasalungat nun mga bok? Ang marupok.
So, mahina, malakas, yun. Babae, lalaki. So, yun yung concept ni Yin Yang. Magkabaliktad, pero hindi magkasalungat. Ano? So, yun lang yung mga bok. Tandaan nyo lang yung sniper natin ha. Tapos ito, mga rock and close. Mga marka. Ito yung nagsasaad ng rock and close. Mga bok. Tandaan yung mga nakaguhit na marka. Ito. So, ito, up and down. Tapos may intersign. So, hindi pa ako sigurado mga bok kung ginamit nila to sa cave-in marker. Yung may part dito na lumundo. So, yun yung hukayin. Tapos ito, female organ na nagsasaad naman na may dalawang item. Yung isa siniksik doon sa taas. Yung isa naman nasa gilid. Na naka-align. Kasi nasa loob ng ano yan silang dalawa. So ito nagsasaad naman ng dalawang small, no, na naka-align din. So yun lang yung ano niyan mga bok, naka-align lang, wala silang given na walang given na compass alignment. Basta ang nakasaad lang dito may dalawa na naka-align. So ibig sabihin nun, i-check na lang natin ang trigrams kasi doon niya naka-align sa trigrams. So, ayun na mga bok, sobrang haba na naman ang video natin. So muli, ito si Nudge na mag-iiwan ng ilang mga kataga. Sa treasure hunting, hindi kailangang magaling ka. Ang mahalaga, may alam ka sa mga marka. Hanggang sa muli.